Kung pinoproblema mo kung paano mo mapalaki ang credit limit ng negosyo mo, then tapusin mo 'tong video na 'to dahil after nito, meron ka ng idea kung paano mo mapalaki ang credit limit or credit score ng negosyo mo. So, by the way mga boss 'no, ako nga pala si Roger Salvido, isa po akong computer business owner for 6 years. At isa po ako negosyante mga boss na mahilig pong tumakbo. Ayan, so bago ang lahat mga boss 'no, ma-share ko muna sa inyo mga boss yung, nagsisimula pa lang ako. Siguro mga 6 years ago mga boss, kagaya niyo rin ako mga boss na maliit lang yung kapital. Actually yung kapital ko lang dati is nag-start ako, 15K lang siya. So, imagine niyo yung gano'ng klaseng senaryo mga boss na kapag merong o-order sa'yo na isang computer set, mahihirapan ka na ma-deliver mo yung item dahil nga kapos ka sa budget. So, ayun, dahil sa madiskarte naman tayo mga boss, yung ginagawa ko lang dati talaga is humihingi ako ng down down payment. And then if hindi ko kakilala yung mga customers ko ay pinapabayad ko talaga 100%. So gano'n yung diskarte ko dati. Pero habang tumatagal po, 50% yung hinihingi kong down payment and do'n sa 50% na down payment mga boss ay yun yung ginagamit ko na pangbayad sa supplier ko. Kunwari umorder siya ng 30K na worth of computer, so nagpapa-down ako ng 15K. So yan yung 50%, 'di ba? So yung another na 15K, ako yung nag-a-add nun. So para mabayaran ko sa supplier ko yung 30K. So ganun yung ginagawa ko dati. And then ulit-ulit ko lang siyang ginagawa mga boss and ayun, kumbaga nagbi-build ako ng long-term relationship talaga sa mga suppliers ko para in the long run mga boss ay makahingi ako ng medyo malaking, credit limit. Ayun, so yun yung ginagawa ko dati and it's very effective for me mga boss dahil, dinuplicate ko lang 'yan from one supplier, nagkaroon ako ng iba pang supplier sa 3, 4, 5. Hanggang sa more than 10 na yung mga suppliers ko na nagtitiwala sa akin at binibigyan ako ng terms. So, gano'n po yung, ginagawa ko talaga dati. So, sa topic natin mga boss, kung isa kang computer business owner, tapos nakakaproblema ka na dahil nakakapos ka na sa cash flow, so yung pinakaisip mo talaga is gusto mong mapalaki yung credit limit mo. Okay, so into this video mga boss, bibigyan kita ng dalawang technique, dalawang strategy kung paano mo 'yan ma-solve. So, una mga boss is dapat mag-build ka ng, relationship din sa bank, 'di ba? So, not just only for our suppliers, so siyempre tayo bilang isang computer business owner ay dapat meron din tayong na credibility sa bangko, okay? So, yung ginagawa kong technique mga boss is, ginagawa kong kaibigan yung mga managers or yung mga account manager ko. So, ganun lang, makipagkaibigan ka lang sa kanila and then make sure mga boss na kapag meron kang babayaran or meron kang kinuhang utang sa kanila, dapat on time ka magbayad or ahead of time ka magbayad. Yun yung diskarte. And then gawing kaibigan mo lang yung mga, ah account manager mo, okay. So, for a long time gano'n yung ginagawa ko and then hanggang sa dumating sa punto mga boss 'no, na parang barkada ko na lang yung mga account manager, minsan branch manager pa yung nagiging barkada ko. Yun yung isa sa diskarte ko, okay. So, in the future sila na mismo yung, lalapit sa'yo, sila na yung mag-aalok sa'yo kung paano ka makakautang sa kanila. So, gano'n lang po kasimple yung ginagawa ko. And then pangalawa mga boss ito yung isa sa problema mo na kung paano mo, mapalaki yung credit limit mo sa supplier mo mismo or distributor, okay. So, at first, same sa'yo, nagka-cash din ako dati, 'di ba? And then, I'm sure ngayon nagka-cash ka rin sa supplier mo.
kaya mo nga nahanap 'tong video na 'to dahil naka-cash ka pa or baka kung meron kang credit limit, konti pa lang yung or maliit pa lang yung credit limit mo sa kanila. So, ngayon yung ise-share ko sa'yo is kung paano mo yan mapalaki. Okey, so yung diskarte ko mga boss ngayon ha, yung pinakadiskarte ko talaga para mapalaki ko yung credit limit ko sa supplier ko is ginagawa kong kaibigan yung salesperson na siyang nag-aasikaso sa akin. Okey, so yun yung isang pinaka-the best na paraan para mapalaki mo yung credit limit mo. Hindi dun sa may-ari or yung supplier mo mismo, instead dun ka mag-build ng relationship sa salesperson na siyang kausap mo araw-araw, okey? So, sa akin yung ginagawa ko lang is ginagawa ko siyang kaibigan. And then everytime na kapag meron akong inihiling sa kanya, meron akong hinihingi sa kanya na pabor, so siyempre I do it ano naman, polite 'no. And then same din sa kanya, kapag meron siyang hinihinging pabor sa'yo is dapat pagbigyan mo rin na ano, parang win-win situation siya. And most importantly 'no, kapag meron kang supplier, ipa-feel mo talaga sa kanila na mapagkatiwalaan ka. Ipa-feel mo sa kanila na kaya mong magbayad on time or ahead of time. So ayun lang, yun lang yung ginawa kong diskarte. And isang technique pa, dadagdagan ko pa mga boss, para mas mabilis kang makakuha ng terms sa supplier mo, ito yung gawin mo. Kung meron kang 5 supplier ngayon, pumili ka ng isa diyan na kung saan, kaya mong makuha yung mga products and services mo sa kanya. So, pumili ka lang ng isa and lahat ng orders mo sa mga customers mo, dun mo lang kukunin sa isa for a long period of time. Again, ulitin ko, mag-focus ka lang muna sa isang supplier para mas mabilis ka niyang mabigyan ng terms. So, ayun lang, ang diskarte lang diyan is kulitin mo lang siya. Kulitin mo lang siya araw-araw na ayun, mabigyan ka na ng terms. Sure ako mga boss kapag magaling kang magbayad, kapag okey ka makitungo sa sa salesperson ng supplier mo, sure ako mga boss na pagbibigyan ka talaga ng terms. So ayun lang, yun lang yung, gusto kong ibahagi sa'yo. So, bakit ko pala 'to sine-share sa'yo mga boss? So, sine-share ko 'to sa iyo mga boss 'no, dahil naniniwala po ako mga boss na importante talaga yung cash flow sa business natin kung gusto nating lumaki yung negosyo natin. 'Pag walang cash flow, 'pag ipit ka sa cash flow, then mahihirapan ka na lumaki yung negosyo mo. Kasi ang kalaban natin dito mga boss kapag meron kang mga orders 'no, na malakihan, dadami na yung customer mo, tapos kapag maliit lang yung cash flow mo, mahihirapan ka talaga na ma-serve mo yung mga customer mo. Which is yan yung ayaw nating mangyari, 'di ba? So kaya mga boss, trabaho mo na mag-build ka ng magandang relationship sa mga salesperson ng supplier mo. Huwag mo silang, mani-manihin, huwag mo silang i-underestimate, bagkus mag-build ka ng magandang relationship sa kanila, parang kaibigan lang. So ayun lang, sana meron kang nakuha sa topic natin today and invite pala kita mga boss, meron po tayong ginawang grupo exclusively para sa mga computer business owner. So ilalagay ko na lang po yung link sa baba and always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!